Okay mga tol, mainit na balita. Ito yung nangyari nung August 31 mga tol. August 31 inilabas ng China yung video na nagsasabing ang Pilipinas daw ay binangga sila mga tol. Same mga tol, same lie, no? Kaparehong kasinungalingan ng sinasabi nila every time na binabangga nila tayo mga tol. So eto mga tol yung BRP Teresa Magbanwa na nakaistasyon o nakaangkla doon sa may Escoda Shoal o Sabina Shoal ay 3 ulit nilang binangga. Tapos ang balita nila mga tol, intentionally daw tayo bumangga sa kanila. Pero panoorin natin to mga tol mula kay Melvs Castle. Kung bago ka pa lamang dito mga tol, huwag mong kalimutan mag-subscribe kay Melvs Castle. Nakalagay po ang link sa ibaba. At kung gusto mo yung mga ganitong klaseng usapan, reaction video, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa, syempre huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayo reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Kinumpirma ni PCG Commodore J. Tariela na pinagbabangga ng China Coast Guard ang BRP Teresa Magbanwa, ang pinakamalaking barko ng PCG. Binangga to habang nakaangkurahe o hindi gumagalaw. O, di ba? Hindi gumagalaw. Nakaangkla. Tapos ang balita ng China, intentionally daw nating binangga ang barko nila. Etong 5205 na mga tol, napakatindi ng pagiging sinungaling nitong China. Sobrang sinungaling talaga, sinungaling. 4 na buwan na nga tong nakatambay sa Sabina Shoal. Ang pinaghihinala ang shoal na tatayuan ng China ng military base. Walang nasaktan sa pagbangga ng China, pero nagtamo ng pinsala ang higanting barko ng PCG. Sobrang sinungaling talaga mga tol. Alam mo yung nakaka-bad trip doon yung pagiging sinungaling nila. 'Di ba? Andiyan na nga malakas nga sila eh. Hindi nga tayo pumapalag, sobrang lakas nila eh. Pero pati ba naman sa katotohanan mga tol, takot na takot silang aminin, maging responsable o kaya maging maging accountable dun sa kanilang ginagawa. 'Di ba? Napakatakot nila dun sa mga bagay na 'yon. Tingnan mo, paano mo masasabing tayo bumangga sa kanila? Ito ang video mga tol. Yan yung harapan ng barko nila sa gilid natin. Paano nating intentionally babanggain 'yan? Ay naku po. Nagtamo ng pinsala ang higanting barko ng PCG. Makikita rin sa video na tira tinutukan ng kanyon ng China Coast Guard ang ating barko. Narito ang buong detalye ng pagbangga ng China Coast Guard. China Coast Guard Vessel 5205 carried out a dangerous maneuver resulting to its direct ramming on the port bow of MRRB 9701. Obviously, the Chinese Coast Guard Vessel 5202 has ignored collision regulation because of such action. Nakaangkla yung barko natin mga tol. Sila ang lumapit at iginasgas nila yung bandang likuran ng barko nila kasi kukuhanan nila ng camera yun mga tol eh. Kukuhanan nila ng camera at ipapalabas nila na yung barko natin binangga sila sa bandang likuran. Mga sinungaling yung mga yan eh. Yung mga inchik na yan eh. Collision regulation. Sabi sa inyo mga tol, darating panahon talaga luluhan ng dugo yan si Jinping dahil sa ginagawa niya. Ibinabagsak niya yung buong bansa niya. Because of such action. And then what happened next after this in 1207 is that it would turn around. Next slide. Umikot. Yung barko umikot yung barko nila tapos binangga tayo bandang likuran. Pero same claim pa rin ang sinasabi nila, intentionally daw, Pilipinas ang bumangga sa kanila. Grabe talaga pagiging sinungaling. Ayan na, umikot na. And then it will reach the starboard quarter of the vessel. Click the video. It will also directly and intentionally ram MRB 9701 on our starboard quarter. A few minutes after it carried out a dangerous maneuver and rammed the port bow of Teresa Magbanwa. Pero mo, napunta na sila sa unahan, umikot sila, binangga naman yung likuran natin. After this, it went around and then did another ramming to Philippine Coast Guard vessel. Next slide. Eto na, yung sa gilid na sila. On the port dim of MRB 9701, China Coast Guard 5205, 5202
has once again directly and intentionally rammed the Philippine Coast Guard vessel. Diba? Ang tindi mga tol. Kitang-kita eh. Kitang-kita sa video. Akala ba ng China sila lang ang may camera? Anong klaseng mga kaisipan niya mga yan? Diba? Papapaniwalain nila mga tol, hindi ang buong mundo. Wala silang pakialam doon eh. Ang papapaniwalain nila yung mga mamamayan nila kasi doon nila i-report yan eh. Doon sa bias media rin nila mga tol eh. Diba? Baka nga sa SMN dito eh. Yan din ang ibabalita. Barko ng Pilipinas, binangga ang barko ng China. Diba? Yung mga anti-government dito ng mga media, yan, malamang yun ang ibabalita nila mga tol. Pero yung naka-istasyon dyan ng BRP Teresa Magbanwa dahil binabantayan natin yung nakita nating dyang tinambak na mga dead corals na ang iniisip natin o ang hinala natin, ang duda natin mga tol, tatayuan yan ng China ng panibagong isla na malapit doon sa dito sa lugar to, Ayungin Shoal. Mga tol, malapit sa Ayungin Shoal para mas mahirapan na tayong magdala ng resupply dito sa BRP Sierra Madre. Actually, wala na nga masyadong balita dun sa BRP Sierra Madre dahil nga dun sa nangyaring provisional agreement ng China at Pilipinas. 'Di ba? Pero dito naman sila ngayon naghahasik ng kadiliman. Dito sila naghahasik ng kasamaan sa ibang bahagi ng West Philippine Sea. At ito pinakamainit ngayon mga tol, ito bandang sa may Escoda Shoal kasi nga dito tayo dito tayo nakaangkla. Pero yung balita nila mga tol, tayo daw ang intentional na bumangga sa kanila. Sinong engot ang maniniwala doon sa ganong klaseng kasinungalingan? Diba? Ganong klaseng kasinungalingan at napakatigas ng mukha nila mga tol para magsinungaling tirik ang araw. Alam mo yun, tirik ang araw nagsisinungaling ka, harap-harapang sinungaling ka. Ang mas akit lang nito mga tol, wala tayong magawa, di ba? Nakakatawa na nakakainis yung ginagawa nila mga tol. Di ba? It is important for us to take note that this ramming happened despite of our unprovoked action and presence in Escoda Shoal. The Philippine Coast Guard vessel did not provoke or did not do anything while we are loitering around Escoda Shoal. But the Chinese Coast Guard carried out dangerous maneuvers despite of being unprovoked. Gawain na nila yan eh. Di ba? Gawain na nila yan mga tol. These are the damages that the BRP Teresa Magbanwa has incurred as a result of the direct ramming and intentional collision carried out by China Coast Guard 520. Okay, so balikan ulit natin yung balita naman na umaalma ang China Coast Guard mga tol o ang China sa ginawa nating resupply mission dito sa BRP Teresa Magbanwa. Yung paggamit natin ng helicopter. Na ang sinasabi ng China ay posible daw magdulot ng aksidente yung ginawa natin resupply mission. Mga tol, kung titingnan mo, wow, concern ng China, concern, mga walang nga. Tingnan mo naman mga tol, hindi ba nila iniisip etong ginagawa nila ay posibleng magdulot ng aksidente? Ano, 3 ulit tayong binangga intentional. Nananahimik yung BRP Teresa Magbanwa na nakaangkla doon, binangga nila. Hindi nga gumagalaw eh. Dinikitan nila, binangga nila, tapos palalabasin nila, sila ang binangga. Aba, talagang mahilig sila sa fantasy, no? Katulad ng mga pelikula nang nagliliparan yung mga kung fu master nila, nagliliparan sa pelikula nila. Ganun ka sila kahilig sa fantasy. In reality, yung mga kung fu master nila, mga tol, ginugulpi lang ng mga kickboxer. Kasi puro mahihina. O, tingnan mo naman to ngayon ginagawa nila. There's a damage on the bridge wing and also on the freeboard of the 9707. 9701, next slide. There is this hole that also was a result of a direct ramming conducted by the China Coast Guard and also on this part. Next slide. As we are conducting this press conference now, I'd like to report also to everyone that the Philippine Coast Guard vessel MRV 9701 as of 14:59 or 2:59 p.m. this afternoon has already dropped its anchor
located also inside Escondido. Alright mga kapatid, yan malinaw na malinaw yan kung paano tayo niloloko, inawalang ya mga tol nitong lapastangan China. Na after ng ginawa nila sa mga barko natin, sa balita nila tayo daw ang intensyon na bumangga sa kanila. Ulitin ko mga tol, kung meron mang mga Pilipino ang naniniwala sa kanila, napakalaki nyo talagang engot. Ay, naku po, ang Pilipinas, ano na nangyayari? Anyway, bilang isang Pilipino, pwede ka magbigay ng iyong komentaryo at pwede ka magbigay ng iyong opinion. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.